Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw na po ngayon ng Martes, February 10, 2026. Masayang Biyernes po sa inyo. Masayang Martes. Nason? Siyang Martes, Jen, at sa ating mga babayan, lalo na yung mga nasa ibang dagat, mga iba't ibang bansa, iba't ibang teritoryo. Yan man po ay sakop ng 200 nautical miles exclusive economic zone. O hindi, ay welcome po kayo lahat sa Saganang Mamamayan. Ayan, pati mga tiga rin sa Pag-asa Island. Ay, Sa oo. Pag-asa Island pala, may malakas ang signal. Malakas. Internet pala, meron pala sila dyan, yung tawag doon, Yes. yung Satellite. satellite. Oo. Yes. Meron tayo dyan. May satellite sila. Lalo ngayon, nung isang araw, pinapanood ko sa television, Nelson, nagkaroon pala ng agreement ang Globe at saka yung kay Elon Musk. Ano yung kumpanya ng Elon Musk? Starlink. At kaya ang mga taga-riyan daw po sa Pag-asa Island ay nanonood ng palatuntunang Saganang Mamamayan. Ayun. Meron na pala sila dyan mga 400 inhabitants. Ayun. At meron silang mga local officials. Ayan. Kayo po ay hindi ipinamimigay sapagkat kayo po ay bahagi ng bansang Pilipinas. Ewan ko nga doon sa iba no? Alam naman nila kung ano talaga yung sinasabi. Ay patuloy pang inulit-ulit Yun na nga. na ipinamimigay daw yung Pag-asa Island. At ang masama pa doon, Nelson, ayun, okay lang yung mga ulit-ulitin nila. Ang masama doon, inuudyukan yung mga taga-Pag-asa na magalit. Naku po. Di ba? Na para bagang magsalita ng hindi... alam mo, narinig ko yung interview sa mayor doon kayo na matalino magaling. Ano sabi ng mayor? Sabi niya, hindi po. Ayun naman ay kanya-kanyang panindigan. Bagamat, siyempre, meron din siyang disgusto sa mga naging pahayag ni Senador Marcoleta sapagkat maaaring yun ang nakarating sa kanila. Ayun ang ikinalat na iba Na para bagang ang gusto ni Senador Marcoleta, pamigay na yung Pag-asa Island. Magaling. Mabuti pa yung mga taga sa Pag-asa, nasa katinuan, maayos ang kanilang pananaw sa buhay at gusto nila ngayon magkaroon daw sana ng package na pwedeng mamasyal sa kanilang lugar. Welcome nila. Maganda. Ang hinihingi lang nila sa gobyerno, sana daw ay mapondohan sila na magkaroon ng mga sasakyang, stable na sasakyang pandagat. Para mula doon sa Pag-asa, madali sila nakakapunta ng mainland Palawan. Ayun. Ayan. Pero dapat po maintindihan ninyo na huwag kayong maniwala dun sa ikinakalat ng iba na sinabi nga daw po ni Senador Marcoleta na ipamimigay. Iba kasi yung punto, yung konteksto na gaya ng paniliwanag natin kahapon. Kasi nga, akala nila, i-give up na lang natin yan. Akala ibigay na lang. Pero hindi nga po. Ang totoo niyan, muli na ipiniliwanag nito nung Biyernes, ipiniliwanag. Yes. Kahapon, piniliwanag natin. At mismo sa Senado, piniliwanag din ni Senador Dante Marcoleta ito. Nagkaroon pala ulit ng paliwanagan, Gusto mo mapanood natin para mapatunayan kung ano ba talaga yung sinasabi niya. Sa sa mga taga-Pag-asa, tama-tama. Yaman din lamang nanonood ang mga taga-Pag-asa ngayon. Kayo na po mag-analyze. Baka sabihin nyo, hindi, kinakampihan nyo lang si Senador Marcoleta kasi kasama nyo sa programa Di ba? Hindi po. Kayo mismo mag-analyze. Hindi namin kayo... ang tawag doon, mamanduhan. Kasi kung yun ang stand niya, titindigan niya yun na ipamigay talaga. Pero para bawiin mo yung stand mo, hindi ho yan yung ano ni Senador Lalo pa si Senador, kilala natin. Kung ano nasa batas, yun ang dapat natin sundin. Bago maglabas ng stand yan, pag-aaralan niya muna. Bilang isang abogado. Kaya hindi yung pagbibigay ng teritoryo binabanggit niya. Hindi kagaya ng ibang expert na sa pangalan ng expert Di ba? Yung pala, Yung pala hindi talaga expert. egg lang pala. Expert. Tingnan natin. Ito po muli. Senador Rodante Marcoleta. Ito po naman ay kahapon. Halos kasabay ng program natin dyan Ganon. Kaya hindi na natin na ipalabas. So ngayon natin ipapalabas. Yung paliwanag niya tungkol dun sa sinasabing gusto daw niyang ibigay. Sabi niya, i-give up Give up. Eto. Gusto niya i-give up na lang natin yan. Yun ang kinuha no? Yes. Sige nga. Pakinggan natin, Senador Marcoleta.
Hindi po natin mai-enclose, hindi po natin makukonek yung territorial seas nung napakaraming features na yon na ating ino-occupy. Magkakamali po tayo at baka sakali, kung gusto nyong gawin, we cannot do that unless, sabi ko, we give up our itong KIG. Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. I am only trying to reinforce the argument na hindi at imposible nating gawin. Sapagkat atin yung teritoryo, pero sa tubig, hindi po natin pwedeng itagos yung mga baselines dahil magkakasala tayo at lalabag po tayo sa UNCLOS mismo. Ang dami po ngayong mga gumagawa ng kung ano-anong salita. Sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko ro, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Teritoryo po yun, land features po yun, hindi sakop po ng arbitral tribunal. Ang sinasakop lang po ng tribunal, yung tubig po. Kaya lang magkaintindihan tayo. Hindi ko sinasabing hindi atin yun. Teritoryo na natin yun dahil occupied na po natin yun. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Kasalanan po yun. Mali po yun. Kaya yung nagsasabi po na, ayun po, dahil ina-advocate ko rin po na i-give up natin. Saan naman po kayo nakakita ng ganun, Mr. President? Ang dami pang AIs ngayon. Nabanggit na rin po kanina. Kinador po kami daw. Kami po ay mga traidor. Paano po bang magiging traidor ang isang tao? Nililinaw lang po ang basihan na sinasabi natin kung gusto nating magkaroon ng West Philippine Sea o di makiusap tayo. Siguro pag-usapan natin sa pamamagitan ng United Nations na pwede po ba namin gamitin yung ilang mapa na idodrawing namin at kung inaakala po ninyong mahaba po yung pagitan, nakakita po kami ng maliliit na isla na pwede namin pagpatungan. At yung pong land-to-water ratio, maaari po namin magawa ng paraan. Ganun po siguro, pero hindi yung automatic po, tatagos tayo sa mga ganong klaseng batuhan, pipilit po natin. Hanggang sa ngayon po, Mr. President, kaya hindi ma-define ng West Philippine Sea. At sabi ko nga po, hanggang ngayon ay walang ginagawang mapa, kahit nasabihin pa nilang merong mapa, hindi po totoo yun. Oh. Oh. Sinasabi natin, di ba? Piniliwanag na rin natin kahapon. Yan na nga. Mapa talaga ng West Philippine Sea yung tinutukoy. Kung gusto mo na madali, i-give up na lang natin sa mapa yun. Huwag na lang isama. Pero kung talagang gusto mong isama sa West Philippine Sea, makiusap tayo. Kasi nga may mga naka-okupadong ibang bansa doon eh. Kasi maaari silang tumutol. Maaari silang makipag-dispute, argumento sa atin. Mahirapan yun. Matagal. Ang madali, huwag mo na lang muna isama sa mapa. Pero ibig sabihin, nananatiling teritoryo ng Pilipinas. Pilipino yung nakatira doon. Kaya nga. Asan dyan yung ipamigay? Yun. Di ba? Ayan ang ibig sabihin dito, Jen. Lumilitaw talaga yung pag-aaral na mababa po ang ang comprehension ng maraming Pilipino. Ibig sabihin yung pati reading, listening lahat na. Yung pagka merong narinig ay bibigyan agad ng kahulugan. Kasi nga pili niya magaling siya. Hindi lang yan dyan. Na-discover ko yan sa mag-asawa. Madalas pag mula ng awa yan eh. Ayusin mo yan, baka mapahamak na yan. Wala tayong problema. Ayaw ko pasukan yan. Magdadon. Magda sa personal. Lisa. Iba tayo. Hindi kasi minsan, di ba? May sinabi ka. Iba yung kahulugan. Tama. Hindi mo na ako mahal. Mga ganun eh. Asan sa sentence ko hindi kita mahal? Kaya sinabi, sige, give up mo na ako. Give up mo na ako. Di ba? Pag sinabi, give up, hindi ka lang. Ito may hawak tayo, may marriage contract tayo eh. Paano itong marriage contract natin? Hindi ganon. Hindi po pwede Kaya ko para sa atin, mga kababayan, para lagi tayong hindi namamali, pag kami narinig tayo na parang, totoo, para bang controversial, wag muna natin hatulan, di ba? Ano mo na natin limi-limiin? Ano nga ang ibig sabihin ng sinasabi na yon? Diba? Kasi kung makikinig kayo dun sa mga puputulin yung sentence, tapos yun na yung ibig sabihin, magkakamali nga tayo ng intindi. Di ba? Ayun. Oo.
Oo. Nak. Ako lang kasi, Nelson, meron talagang may sariling interest Oo. na ang gusto, gibain talaga. Ako, ito, na-analyze natin. Okay. Itong pagpasok ng, meron kasi ako narinig na chismis Oo. Ito naman chismis, unang linggo ng taon, Oo. ang chismis, sabi niya, Jen, pakisabi mo kay Senador Marcoleta, mayroong magkasama-samang malalakas na puwersa Oo. para ang lahat ng kanyo ay nakatutok sa kanya. Aba? Nung umpisa parang, imposible yan. Hindi ka naniniwala. Hindi ako, Kasi dyan. bakit naman gagawin Ba't yun, naman di nila ba? gagawin? Yung tao naman ano lang. Ngayon, na-realize ko pa, parang lahat ata totoo. Oo. Diba? Nagkatotoo yata, mukhang ang teorya nila, nakita mo niya yung ginawa noon kay dating Vice Mayor Jojo Binay, Oo. na halos isang taon na, sabi ko hindi. Pinraject. Oo, kasi naman kako, yung Jojo Binay, ang pinaratang sa kanya, katiwalian. Di ba? Tsaka meron, ito namang Marcoleta kako, wala kang may pupuntos na katiwalian dito sa usaping ito. Sabi, tingnan natin, abang tayo kung anong pwedeng Mukhang ito nga, nakakita sila, nakasilip sila ng isang issue na para baga akala nila, maibabaon nila si Senador Marcoleta. Ang akin namang basa dyan, Jen. Oo. Ito ay ganti ng mga naapi sa flood control project Oo. na ituturong mga mastermind, Jen. Kasi di ba, nung siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee, ang daming mga nabanggit na pangalan. Yun na nga. Ang daming nabanggit na pangalan na magtataka ka ngayon, ni isa man doon sa mga nabanggit na pangalan, ay hindi naman naipatawag. Well, tama yan. Dalawang yan Hindi ba? Naibaon mo na, kumbaga akala nila, naibaon mo na si Senador Marcoleta na pagtakpan mo pa yung mga nasa likod ng flood control scandal. Ayun nga. Di ba? Yun ang sinasabi natin. Oo. Kaya ingat po tayo. Tayo naman sa taong bayan, kapag gaganyan, di napakinggan natin, pinakamabuti magtanong, mag-research tayo. Dito naman sa atin sa palatuntunan ito, lagi yan ang ating ina-advocate. Hindi tayo nagagaling-galingan, pero ang ating sinasabi, i-research nyo po, alamin nyo. Diba? I-fact check nyo po. Diba? Para nang sa ganun, nagkakaroon tayo ng healthy discussion. Oo. Healthy discussion po, lahat tayo natututo. Yes. Diba? Hindi tayo namamanduhan ng ibang kaalaman lang. Mas maganda yung mismong kayo nakaintindi. Yan. Diba? Ang sabi kasi, ang nagpaliwanag kasi expert Oo. Expert yung nagpaliwanag. Oo. Tapos ang universidad ng pinanggalingan pa. Oo, Talagang kilala sa buong Pilipinas yun O di, ganun talaga. Diba? Kaya lang, titingnan mo rin kung ano yung sinasabi, di ba? Ayun na nga. Kasi it doesn't matter kung sinong nagsalita. Sabi nga natin dito, kahit sino pang nagsabi, basta totoo yun, mananatiling katotohanan. Pero, kahit sino pang nagsabi, kung mali ang sinasabi, hindi mo pwede sabihin, totoo yan kasi yung nagsabi, Totoo. ang taas ng pinag-aralan Nag-aral sa kung saan sa ang universidad Nagturo pa nga doon Hindi mo ibig sabihin, totoo na kagad. Totoo. Tingnan mo muna. Diba? Kung totoo nga ba yun o hindi. Meron nga ako, sabi nga nung kakilala ko, kahit pa niya anghel na galing sa langit at nagturo, pero iba sa tinuturo ko sa iyo, huwag mo paniwalaan niya. Totoo yun. Katulad Diba? nitong nangyari rin kahapon, Jen. Ha? Ano sabi niyan? Kasi kapag merong isang nagsasalita, sasabihin, uy, galing nga, tama-tama. Pero pagka walang nagtatanong, walang nagre-rebat, Yun. malalaman mo, tsaka mo malalaman, mali pala. Di ba? Yung una naniwala ka, nung tinanong na, mali pala. Nagmumukha palang Oo. TANGA pa. Ano ba yun? Ano ba sinasabi dyan? Eto, panoorin po natin yung nangyari ring debate. Jen, nagka-debate na Meron na naman ba debate? kahapon sa Senado. Tungkol ito sa... Kala ko yung mga kung ano mga argumentuhan lang ang nangyayari na yan Hindi kasi di ba mayroong resolusyon ng Senado na kumukondina sa mga statement ng Chinese diplomat. Yun na nga. At mukhang kinakailangan nila dyan ng pirma ng halos lahat ng senador. Bago nila aprobahan yon, mayroon munang naging debate. Ito ang debate ni Senador Kiko Pangilinan Yan. at Senador Alan Peter Cayetano. Yan, marami din tayong matututunan dyan, Nelson, ha? Oo. Marami tayo. Ako, yun pala yun. Nare-realize mo,
Ako, ang dami pala tayo dapat na mapag-aralan pang mabuti. Siguro pakinggan natin yung bahagi Sige nga. nung kanilang pag-uusap. Si Alon Cayetano, dating DFA Secretary. Kaya nga alam niya. Yan, kabisado yung niya. tungkol sa diplomasya. Sige nga po. Cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to, pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. So- we would not have put this resolution and authored it if we felt See, Mr. so Tariela. that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, isang bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I ask them well, now... Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide Mr. ulit? President, we beg Mr. to disagree. President, The Department of National Mr. President, Defense tignan niyo naman po. has issued a statement condemning China's remarks, Mr. No, President. we're not talking about... Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa... Let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards China. It's about And then decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, Mr. no. President. Yun. Oh. Apakainit ng pagtatalo. Oo. Oo. Recess. Nag-recess yun. Pagbalik okay naman. Kumakain na ng... kumakain ng sorbetes. De, pero alam mo, sabi ko nga, yan yung mga ginoong usapan. Mga honorable. Mayroon tayong disgusto kay Senador Kiko, mayroon tayong disgusto kay Senador Alan. Pero diyan, kumbaga, wag lang tayo magkaroon ng bias sa personalidad, no, Son? Marami tayo, ganun pala yun, no? May mga argumento palang gano'n, no? At ang totoo naman sinasabi ni Senator Cayetano dyan, hindi naman tayo magkakalaban dito eh. Wala naman nagsasabi sa China yung mga teritoryo na rin eh. Yun Ang pinipilit lang nilang gawin dyan, pagka hindi nila kasundo yung opinion, pagka hindi nila gusto yung pananaw mo kontra sa kanila, gagawin kang kontra China, pro-China. Senator ang tawag, gano'n. Oo. So, Hindi ganun. Pare-pareho. Parang gagawin kapag kontra ka sa opinion nila, sasabihin na ipinamimigay mo yung teritoryo nila doon, ng teritoryo Yun na ng nga. Pilipinas. Oo. Bakit nyo inilalagay yung salita na yun sa bibig ng mga kumokontra sa opinion ninyo? Hindi ba parang kayo... si Senador Alan, yun din ang tawag sa kanya. Oo. Parang traitor, masakit naman sa ano, no? Tapos, senator ka ng Pilipinas, tatawagin kang senator o kaya traidor? Ang problema Diba? dyan, kahit na nagkaroon ng mainitang mga debate, Oo. ipinasa pa rin po ng Senado Ano yung pasama? ang resolution. Ang resolusyon Oo. na kumukundina, ano bang yung resolusyon ay kinukundina yung mga... Yung statements ng Chinese diplomats ganon? sa mga Philippine official na sabi nga ni Senador Cayetano, malabo yung resolution eh. Aha. Hindi mo nga sinabi ito kung sinong official. Ano yung statement? Wala. Very broad. Oo. Kasi pagdating ng panahon dyan, pagka tinignan mo, paglipas ng maraming panahon, i-research mo pa kung ano yung pinag-uusapan doon. Ay nga, sabi nga niya, Oo. wala ko dyan, pero pwede niyo research kung sino-sino. Doon sila pinagtalunan kahapon eh. Ay, talaga naman. oo. Sabi niya, resolution natin ito, pero yun pala, mag-iisip pa pala tayo kung sino-sino Ayan yung nga. nakapaloob dito. Oo. Di ba? Eh, yun, lagi daw nababanggit yung Commodore Tariela. Oo. Sabi naman ni Senador Kiko, hindi, pag binasa niyo po yung resolution, ni walang nabanggit na isang pangalang Tariela dyan. Oo. Yun ang ayun man daw ang kanya. Hindi po natin ginawa yan dahil in support o kaya naman ay in condemning Tariela. Wala pong ganoon, kundi ito anya ay tinututulan natin ang ginawa daw ano sinabi yung salita na pangmamaliit ba sa mga opisyalis ng ating bayan. Ayun nga yung nung Chinese Embassy. Yun nga yung butas ng resolution eh. Oho. Ano yung statement na yun, di ba, na pinag-uusapan? Yun ang hinahanap naman si Senador Alan. Napakalabo.
Kasi ang sabi ni Senador Cayetano, kayo ang nakipagtalo doon kayong dalawa. Ba't nyo babataking lahat ng mga senador, di ba? Oo nga. Kayo nakikipagtalo, wala namang problema doon. Di ba? Makipag-statement kayo, palitan ng statement. Oo. Pero para idamay mo ang buong Senado, ang buong Yes. Pilipinas, sa salitaan, kayo nakikipagtalo doon, Tapos nung nakikipagtalo kayo, gusto nyo kukuyugin natin. Oo. Sama-sama tayo. Problema. Oo. Ito po yung nangyari sa botohan. Ano nangyari? Panoorin natin. Sige nga. Yes, Mr. President, with that period, close the period of amendments. Any objection? Hearing none, period of amendments closed. With that, Mr. President, I move to approve or adopt proposed Senate Resolution number 256. I so move. Any objection? Hearing none, PS Resolution 256 is hereby adopted. Thank you very much, Mr. President. Ayan na. So anong epekto nun? Titingnan natin kung anong sagot dyan ng Chinese Embassy. Ganon? Oo. Hindi naman, hindi imposibleng wala silang tugon dyan. Oo. Yeah, stop nga natin. Paki-stop mo nga direct. Ayan, yan. Resolution. Oo. Expressing the Senate of the Expressing of the sense of the Senate in condemning recent public statement issued by the Embassy of the People's Republic of China concerning Philippine officials and institutions and affirming the right of the Republic of the Philippines to assert its sovereign rights in accordance with international law. Yun ang titulo ng kanila pong resolusyon. Ito ang sagot ng Chinese Embassy dyan. Sumagot na! Sumagot na. Nako. Ang sabi ng Chinese Embassy, dahil dyan, hindi mo na kayo makakakain ng lahat ng klase ng mami. Wala ring... Miswa. Ako ngayon, miswa. Wala ring siomay. Miswa. At wala ring mga... Bawal ang Chinese food? Bawal ang Chinese food ngayon. Maging mga Chinese restaurant, bawal sila Wala kumain. ring Chinese New Year. Ito na pong seryoso. Sige, sige. Seryo, ano sabi nila? We firmly reject and strongly condemn the said anti-China resolution. Okay. Some Philippine legislators repeatedly resort to threats and intimidation against Chinese diplomats. They claim they represent public opinion, but actually twist facts. Oh, Twist facts okay. and mislead the public. The said Senate resolution is nothing but a political stunt. Aba. What's truly outrageous and hard to understand Okay. is that they would go so far as to condone and support a Philippine Coast Guard spokesperson maliciously smearing and attacking the leader of another country. Nako, yun na nga, oh. Put it this way, Oh, if a foreign official spokesperson were to insult oh. or attack the Philippine head of state, Oh, yan, oh. national heroes, Oh. or religious leaders, Oh. would they stay silent and pretend nothing happened? Ibinigay niya halimbawa ni Senador Cayetano yung kanyang sunod. Halimbawa niya, isang opisyal ng China, ginawa din karikatura ang mukha ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba tayo magagalit? Aba, siyempre magagalit tayo sapagkat yun ang leader ng ating bansa. Meron man tayong ayaw, disgusto kay Pangulong Marcos sapagkat ginanon sa China, nung isang opisyal ng China, bilang Pilipino, magagalit din tayo ng ason. Eto pa. Anong pasabi ng Chinese Embassy? Oh, They know little about how diplomacy works. masakit yan, ha? Yet, they Oh. dare to undermine the efforts to improve China-Philippines relations Oh. by stirring up hatred and confrontation. Nako, oh. What they've done is for their own political interests. Nako, oh. Such behavior only disgraces themselves. However, the price of their hypocrisy, Oh. ignorance, Oh. and recklessness. Sandali. Oh, sige, buffering. Oh. Ang resulta niyan? However, Oh. Sige. However, Oh. the price of their hypocrisy, ignorance, and Oh. recklessness is paid by the ordinary people. Nako. Oh.
when it comes to this kind of noise, there are two ways to deal with it. Oho. One Tinuruan pa sila. Oh. Ano daw dapat gawin? Una. is to say a firm, loud, and clear no without hesitation to condemn it and reject it outright. The other is to keep advancing China-Philippines cooperation and exchanges, Oho. strengthen understanding and mutual trust, and make those who create the noise irrelevant and unwelcome. Oho. We choose both. Ayun. Ibig sabihin, Yun tuloy daw ang naman ginawa yung- ng China. Oo. Pinili nila yung dalawa. Oo, ibig sabihin, Oh. ang gagawin namin dito, hindi namin, tuloy naman ang ating relationship. Ganun ba? Pero Mabait pa hindi pala. namin papayagan yung mga ganyang klaseng pala? ingay. One more thing. Isa pa. Ano pa sabi niya isa? No matter how many anti-China resolutions these people introduce, Okay. whether it's 10 or even 100, Ba? it will not in the slightest weaken the Chinese embassy's resolve to fight the malicious moves Oho. against China to the very end. Not a chance. Matigas na ang kanilang pananalita. Hindi naman sinabing, kayong mga sangkot dyan, huwag kayong pupunta ng Hong Kong. Wala naman Huwag din. kayo punta, binan. Wala namang Wala ganon. namang binanggit. Ayun. Kasi sabi nga nila Ganyan dito, ang nangyari sa ating kaibigan. Di ba? Yung kaibigan natin, Senador Francis Tolentino, Oo. binan sa Hong Kong. nakaba naman. Bawal sa pumunta doon sa Hong Kong. Di ba na... Iniimbitahan nga tayo sa, Jen, punta tayo Hong Kong. Ayoko ho, kako baka mahuli kayo, madamay pa kami. Macau na lang, ayoko rin po. Ang maganda dito, dalawa yung, hindi nila sinasara dyan yung ano eh. Oo. Yung pintuan ng diplomas. Kaya nga, tinuturuan pa nila yung mga Pilipino official eh. Dalawang kaparaan na lang yung pwede niyong gawin eh. Oo. Di ba? Oo. Kasi ang tingin nila dito, noise lang, ingay lang eh. Ayun. At saka, ano lang eh, political stunt nga daw nung mga nagpirmahan dito. Oho. Oo. Pero kahit diplomatic words ang ginamit, pero masasakit, Nelson, ha? Oo naman. Oh, ignorante. Sabihin, kawalang kaalaman yung iwan. Sa diplomacy. Oo. Kasi naman dyan, kapag ka ikaw gumawa ng ganyan, expect mo na may sagot, di ba? Siyempre. At sabi mo, ba't sumasagot ka pa? Oo. Ano ka, nanay? Nanay ka, di ba? Nanay lang ang may karapatan na pagsabihan na, sagot ka ng sagot. Sasabihin ng bata, tinatanong niyo ako, sasagot ka pa. Sumagot ka, sumagot ka. Oo. Yung nanay, may hawak ng pamalo. As to sumagot, Oo. Sasagot-sagot ka pa, ha? Oo. nanay at anak lang yun. Yun na nga. Pero sa diplomasya, hindi mo pwede yun na tinira mo, sumagot, nagalit ka dahil sumasagot. Tapos tatawagin mo, halika kayo, kuyugin natin yun. Oo. Wala. Sinasagot-sagot sa akin eh. Tapos ang sasabihin mo, lahat ng mga hindi kakampi sa'yo, pro-China, Oo. anti-Philippines, mag-isa ka. Ano diba? ka? Tawag doon, traitor ka. Oo. Kinakampihan nyo ang China. Kinakaladkad nyo ang bansa sa kaguluhan. Oo. Dapat ba namin kayong kampihan, di ba? Treason na nyo yan. Naku po, treason kayo dyan. Oo. Pero teka lang, may reaction daw Malacanang kung talaga nga bang yung mga statement daw ni Senador Marcoleta ay ano ba yung report ni Mads kanina? Yung treason. Oo. Kasi ang nagpalutang niyan, Jen, si Commodore J. Tariela. Si Na Commodore ito ba? daw mga nagsasalita ng mga dyan. Kapag tungkol dyan sa China Oo. at hindi sinang-ayunan yung kanyang posisyon, Ba? maituturing daw na treason. Ganon? At may nagsalita pang isang senador niyan, Senador JB. Ang problema, hindi nanuhok sila sa mga abogado, kaya hindi nila alam ang ganon? kanilang mga sinasabi. Ano nga sabi niya ng Malacanang? May official statement ata Malacanang. Totoo bang treason yun? At least alam ni Jose Claire Castro, dahil abogado siya, Oo. na sa panahon ngayon, wala kang pwedeng kasuhan ng treason. Aha. Kasi wala tayo sa digmaan. Yun na nga. Meron ba tayo? Meron ba tayo nun? Yusek? Yung paliwanag ni Yusek tungkol doon sa sinasabing ay sayang, bappering. Kasi nga, ang treason ay Sige. pwede lang gawin kapag ang ang bansa ay may kalaban na isang bansa. Aha. Pag kumampi ka doon sa kabila, sa anumang paraan, yun yung treason. Ayun. Ngayon, wala namang digmaan. Oo. Di ba? So wala kang pwedeng kasuhan ng treason. Meron word, war. Salitaan. Kaya, yan ang problema. Kapag
mabilis magsalita, hindi muna nagre-research. Yun na nga, yun ang Hindi ba? masakit. Oo. Mag-aaral muna. Oo, tapos babanggit ka ng mga legal terms. Oo. Tapos hindi ka naman pala abogado. Kung hindi ka abogado, dapat nagpaturo ka muna, di Yun ba? na nga. Sabi ni San nung Friday, yung may kasabihan sa English na little knowledge is ano daw? Dangerous. Dangerous. Lalo mo kung pinagigiitan mo pa. Di ba? Pinagpipilitan mo. Anyway, pinakamabuti na, bumiyahe muna tayo. Ha? Yan sa West Philippine Sea. West Philippines Sea tayo. Ano sasakyan natin? Ay mainit pong sinalubong ng PMO NCR South ang pagdaong ng MS Westerdam. Ganda na, no? Kita mo naman. Yan ang darko ko. Sa amin yan eh. Barko nga, ano? Yes! Ang tawag po dyan ay MS Westerdam. Uy. Sa Manila South Harbor, galing po yan ng Hong Kong, pare ko. At galing din po siya ng Boracay. Lulan po nito ang 1,890 na pasahero at ang crew 814 para po sa mga city tour at mall visits. Gamit din po ang EVA Macapagal Super Terminal bilang holding area para sa mga kamag-anak ng crew na pinayagang makadalaw. Umalis po ang barko bandang alas 6 ng gabi. Papunta po naman sila ng Kaohsiung, Taiwan. Ayun. Babalik pa ba ito, Nelson? Makasakay naman tayo? Oo. Makapag-relax-relax tayo sa kanilang Ulit-ulit barko? yan, no? Ganon? Akala ko may inibita tayo ng cruise, ano? Wala pa. Ginagawa pa yung barko eh. Ha? Ginagawa pa lang yung barko. Tagal na bago matapos. Mamadali ko na. Ganon? Ilang paleta na daw kulang. Baka isang bakal na lang. Pusin na natin yan. Kayo po ba ay maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat gaya ng barko, roro, ferry, iba pa? Panoorin niyo po ang paalala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At meron pa rin pong Pure Gold mobile app. Doon po sa mga ayaw lumabas, gamitin nyo yung cellphone nyo.
Opo, pwede ho kayo mag-order, magpa-deliver gamit ang Pure Gold Mobile. Kaya download nyo na ang Pure Gold Mobile. Ayan. Oh, nagkahamunan pala ng debate, Nelson. Ay, sino? Ha? Alam ko na yan eh. Sa luneta yan dyan eh. Yes. Maglalatag ng Malaking kawa. malaking ano doon. Sangkalan, ano ha? Sangkalan. Oo. Lahat na mapapatunayang nagsisinungaling, Oh, magsisabog na tayo. maglalagay daw ng mga dinamita sa katawan. Ay, yun ba yun? Yan ba yun? Hindi ba? Iba pa yun. Hindi na natuloy yun. Luma eh. na yun, Luma na yun. Oh. Hindi pala ito natuloy yun? Hindi natuloy yun. Anong sino naman yan? Ito ho naman di ba, may naunang imbitasyon si Commodore Tariela. Oh, saan? Ito ano ba? iniimbitahan niya si Senador Marcoleta Oh. na visit doon sa Pag-asa Island. Magpupunta, mamamasyal. Para daw personal niya makita ang mga taga roon, kasi mayroon na nga namang ilang mga senador doon na nakapunta roon, baka hindi pa rin nakakapunta si Senador Marcoleta, willing daw si Commodore Tariela na samahan Oo. si Sen pagpunta ng Pag-asa Island. Ano ha? Edi maganda. Oo. Yun na nga. Habang papunta sila doon, bonding time yan. Aha. Baka magkasundo sila. Ha? Yun. Kahapon, nung na-ambush interview si Senador Marcoleta, tinanong ito sa kanya. Alam niyo ba kung ano sagot? Anong tanong? Sa anong sagot? Ano ang kanyang reaksyon? Meron ba tayong video? Yan. Yung ambush interview kay Senador Marcoleta tungkol doon sa imbitasyon sa kanya ni Commodore Tariela na magpunta sa Pag-asa Island. Oo. Oh. Iba yata naka-ambush eh. Ganon? Oo. Paano ibang naka-ambush? Kaya wala tayong video. Ganon pa man, ang sabi ni Senador Marcoleta, tapusin muna natin ang sigalot. Okay. May sigalot na Awa, yung baka ano, ma-misinterpret yung na naman. pagtatalo, argumento. Yung pagkatalo-talo Argumento. Oo. tungkol dun sa West Philippine Sea. Okay. Pinakamabutian niya ay magdebate tayo. 'Di ba? Para matapos yung anumang sigalot o anumang pagkatalo, isama ninyo si Justice Carpio at saka yung expert daw ng UP si Batumbakal. yun, si Ginoong J. Batumbakal. Si Ani. Hindi, ano yun, nasa disco yun eh. Hindi ba yung taga-Prisco? Hindi. Ani Batumbakal, iba yun. Ito naman maritime Yung laging ubos ang sweldo? Hindi, iba yun, iba to. Si Ani Batumbakal yun. Ito naman Hindi ba yan yun? Sir J. Okay. Si Professor J. Batumbakal. Okay. At saka itong si Commodore Jayden Tariela. Yon. Ano sabi? Ngayon, So, debate daw, debate. ha? Ito. Sabi ko siya, habol yan eh. Sige. Pare ko. Sige nga, para lang ma-appreciate natin. Ano ba nangyari sa ambush interview? Sige nga. Bago yun, pakisabi niyo kay Commodore Tariela, kasama si Justice Carpio. And sino ba yung professor sa UP? Si Batumbakal. Para sa isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin. Para sa kapakanan ng ating Ayun. Sa kapakanan ng ating mga kabayan, maayos natin ang anumang Sa hindi bagay. sigalo. Ito naman din, siguro ang iniisip kasi ng iba, basta debate ay anong panig mo, anong panig ko. Siguro sa tingin ko ang gusto lang ni Senador ay ano ba yung hindi natin pinagkakaunawa? Yun na nga. Ano ba pinagtatalunan natin? Bakit pa tayo nagtatalo-talo? Para maklarify. Kasi baka naman wala kayong pinagtatalunan eh. Baka pala iisa lang pala kayo. Oo, baka kasi nagkakaroon lang, katulad niyan. Nagtatalo-talo kayo na huwag ipamigay ang Pag-asa Island. Hindi naman yung KIG. Hindi naman ipinamimigay. Hindi ba ibig sabihin, there's no point of argument? Yes. Dahil hindi naman gusto mong i-debate ang isang statement na wala namang nagsabi. na misinterpret lang pala. Hindi ba? Anong sagot ni Commodore? Si Commodore, ang sabi sa kanya, wala tayong dapat na pagtalunan. Hindi dapat pinagtatalunan Hindi yan. pinagtatalunan niya. Kasi isa naman ang stand talaga natin eh. Sa kabilang banda, tama din naman yun. Hindi ko lang alam yung si Prof. J, kung meron din. Yan. Yan. Ano sabi? Sabi po ni Commodore J. Tariela, Nakangiti, saya, ganda ng, sir, I would be happy to, ayun pala, kaya pala masaya, I would be happy to arrange a light
hearted discussion on less consequential matters. Perhaps food preferences ba, current fashion trends, obo, pasyonista din pala si Sir, ha? And other social topics. But our nation's territorial integrity and legal entitlements in the West Philippine Sea are not subject for public debate. Tama, ito nga na nangyayari ngayon. So, nagkakaroon ng public debate eh. Yes. Opo. Pero ang hamon yata, hindi naman public debate. Para sa kanila, 3+1 eh. Oo. 3 and 1 pala. Oo. Oh. So, sa madaling salita, sabi po ng Commodore J, Hindi kailangan ng hindi debate. kailangan ng debate. Just sa issue ng West Philippine Sea. Oo. Aywan ko lang, meron na ba kayo nakita? Ikaw ba, may nakita ka bang official statement ni Professor J? Wala pa. Ang meron ay si retired Justice Antonio Carpio. Yan, ito ngayon ang punto natin. Ito na, Ano sabi? Nelson. Yan. Tinatanggap ko ang hamon. Yan ang sinasabi ko. Malayo pang Chris. Hamon yan, hamon. Tinatanggap ko ang hamon. Nagbigayan ng hamon, ba't wala tayo? Galing kay Chris. Sino Chris? Si Chris, kung sino man yun, ng mga... Narvaez. Malayo pa si Chris Narvaez may hamon na. Meron na. Ayun o. I am accepting it. Ayun naman pala. Ano ba yung tinatanggap? Baka hamon nga yan. We will debate on the two issues he raised. Debate. Ano daw yung issue? That the West Philippine Sea is not in our law. Parang wala namang ganyan sinasabi si Wala sa ating batas. Marcoleta eh. Ang kanya, pag tinagalog ito, na ang West Philippine Sea ay wala sa ating batas. Yun yung ano niya, stand niya. Parang sinasabi daw ni Marcoleta na wala ang West Philippine Sea sa ating batas. Parang naiwan ko lang. Hindi naman niya sinabi. Double check natin. Second, that the island in the Kalayaan Group are not part of West Philippine Sea. Ay, hindi rin kayo magtutugma dyan. Kasi wala rin sinasabi si ni Marcoleta na ang Kalayaan Group ay hindi part ng West Philippine Sea. Kasi part nga siya dun sa mga batas na ginawa eh. Ang problema, ang pinoproblema dito, papaano nga idodrawing? Paano mo nga isasama? Paano? Tsaka nasa malayo siya eh. Ano ba meron na bang tamang sukat talaga mula doon sa Lagpas ng baseline ng Palawan? Meron. Parang ewan ko, may nakita akong 400 nautical miles. Meron naman nagsasabi, 277 nautical miles. Hindi, mas malamang yung 300 plus, 350. Yung 400 plus, mga ganon. Eh kasi ang atin lang pong easy, 200 nautical miles. Yes. Kahit pa 200, tanggapin natin pansamantala, 277. Di mas malayo siya ng 77 nautical miles? Hindi nga aabot. Hindi naman point ng pagtatalo yun eh. Na talagang yun ay nasa labas ng ECC. Maliban na lang nung hindi pa ito napag-uusapan dahil ang akala ng iba, part nga ng ISIS. Hindi, ganito, Justice, kasi sa debate, meron mo lang temahan yan. May tema. Huwag ikaw magbibigay ng tema. Kasi yung tema niya dyan, hindi nila pagtatalunan yan eh. Kasi pareho sila ng stand. Una, ang West Philippine Sea ay nasa batas talaga natin. Parang gusto mong temahan pala, talo na yung kalaban mo. Dihadon eh. Kasi nasa batas, binabasa nga natin, di ba? Temahan mo na. Nasa yung bagong batas, yung 2024. Nandun din sa... Maritime law. Di ba? Yung maritime law na iniakda ni Senator Francis Tolentino. Di ba? Tapos yung isa, pakibalik mo nga yung gusto niyang tema. Pakibalik mo yung statement. Yung pangalawa daw para mabasa natin. Pakibalik. Second is... Maganda yung binibigay yung tema eh. Pero hindi kasi ang temahan, pinag-uusapan yan eh. Ayan. Di ba? I'm accepting. We will debate on the two issue he raised. Ibig sabihin, si Marcoleta ang nagsasabi nito. Yung tinutukoy niya yung Senador Marcoleta. Sinabi daw ni Marcoleta, the West Philippine Sea is not in our law. Wala pong sinasabing... Aywan ko lang, ha? Siguro, confirm natin sa kanya. Baka sabihin nga niya Sabagay, wala si Senador Marcoleta dito. Pero paano niya sasabihin yan dyan? Nasa batas nga natin eh. Yung
ang ano yan eh, yung... Teka, nasa bag ko yun. Oo. Ano yung pangalawa? Sige. Pangalawa, ang sabi niya, that the island in the Kalayaan Group are not part of WPS. Na ang isla daw po dyan sa Kalayaan Group ay hindi bahagi ng West Philippine Sea. Oo. Aha. Dapat dyan, ang sinasabi niya, it's not part of our EEZ. EEZ. Yun. Oo. Pag pumayag ka dyan, yari ka. Oo. Ha? Tindigan, timahan muna. Temahan. Oo. Pero yung sabihin mo na sinabi daw na wala sa batas ang West Philippine Sea, sa batas ng Pilipinas, gumawa na nga ng batas eh. Oo. Paano kayo magtatalo dyan sa may bagay na kitang-kita naman, di ba? Tama. Ayan, no, Republic Act number 12064. Ha? Philippine Maritime Zone Act. Oh. Ayan, no? Andyan yun eh. Yung bagong batas, di ba? Philippine Maritime Zone Act. Oo. West Philippine Sea includes the Luzon Sea, Oh. the waters directly west of the island of Luzon, Oh. the Kalayaan Island Group, the waters surrounding the features established by PD 1596, Oh. Baho de Masinloc, the waters and territorial sea surrounding this specific feature. Aha. O paano sasabihin ni Senador Marcoleta na wala sa batas ang West Philippine Sea? Oh, you're putting words into... Ang sinasabi niya, wala sa Exclusive Economic Sa Zone EEZ, ang Kalayaan Island Group. Oo. Pero papayag ka ba na yun ang tema? Hindi Sa ba? kabilang banda, hindi naman ako papayag din. Hindi, kasi noon Kasi labas na nga siya eh. noon yata yun ang stand ni Carpio eh. Ganun O ba? ang akala niya nasa loob ng ECC ang KIG. Kaya nga, pati nga ang mga sundalo natin eh. Di ba nung tinatanong nga si Commodore, si Captain Pilar, Oo. bakit hindi siya sumagot eh? Hindi siya sumagot kung ang tanong sa kanya, alam mo ba na Nasa ang labas. Kalayaan Island Group ay nasa labas ng Exclusive Economic Zone? Oo. Hindi, parang hindi siya sumagot tungkol sa bagay na yun. Pero it doesn't mean na hindi natin teritoryo. Oo. Teritoryo natin. Hindi, ang naging sagot niya, hindi, atin po yung kasi meron ho tayong mamamayan doon. Oo. Pero ang tama, pero ang punto kasi, nasa loob ba siya ng Exclusive Economic Zone? Yun yung tinatanong eh. Oo. No? Oo. Wala po. Kasi lagpas po siya ng 200 Yun. nautical miles Di, alam mo ang naman. kinaroroonan niya. Oo, alam pala Di ba? nila. Yun ang... Pero ito, Jen, ha? Oo. Kung talagang seryoso si Justice Carpio sa debate, Oo. mag-usap muna kayo, magkasundo kayo sa tema. Sa anong tema? Kasi hindi po pwede na ikaw ang magbibigay eh. Sinong affirmative, tsaka sinong ano, di ba? Kasi Oo. yung binigay mong tema, hindi naman yan ang stand ni Marcoleta. Oo Di nga. ba? Parang sinabi mo na, ito ang stand mo, ha? Huwag kang tututol, ito ang stand mo. Ba't ikaw nagdidikta ng stand ko? Di ba? Para bang chess dyan. Maglalaban kayo ng chess. Oo. Sicilian defense ka lang, ha? Oo. Huwag kang gagamit ng ibang defense, ha? Oo. Hindi ko ganyan. Dapat mag-usap kayo. Sige, debate tayo, pero ang tawag dyan, pre-debate conference. Yan. Oo. Magkakaroon muna ng pre-debate conference. Pre-debate conference. Oo. Magkakaroon kayo ng ano dyan, pag-uusap. Ano pag-uusapan natin? Gaano katagal? Anong sistema Yan. ang gagamitin? Ha? Ikaw, at 10 minuto ka magsasalita, Oo. yung party mo. Oo. Ito naman isa. Sige, 10 minuto din ako. Oo. Pagkatapos, cross-examination tayo. Yun. Di ba? Meron kasi, ayoko, ilan ba klase ng debate? Kasi minsan Ang alam ko lang debate, isa yan dyan eh. ano? Yung pakipag-debate sa asawa mo. Ay, di tayo mananalo doon. Wala tayong mananalo doon. Yun ang debate, wag mo papasukan. Pati tatay ko talo. Doon lang natalo si tatay mo, no? Ang Oo. galing sa debate. Pero Lahat ng lumaban ng debate sa tatay mo, talo. Talo. Nung Pagdating nakatapat yung misis niya, yung nanay mo, talo. disgrasya. Huwag niyo papasukin yung Wag, debate na yan. wag. Oo. Maging si Senator Marcoleta. Ayun, hindi niya kaya. Hindi rin siya papasok ng debate kay Kaya nung payapa ang buhay. Ayun. Ayun sinasabi natin. Yes. Payapa. Oo. Huwag kayo makipag-debate sa asawa niyo. Sabi po ni Justice Carpio, Yan. naglahad po ng 2 agenda para po sa friendly debate. Ayan. Matatandaan pong hinamon ni Senador Marcoleta si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa isang friendly. Tandaan niyo po, friendly debate. Hindi po kayo mag-aaway-away. Para ang makinabang pag nagdebate kayo, taong bayan. Di ba? Sa mga debate sa atin, sa presidential debate, vice presidential debate,
Doon sa Amerika, Nelson, kapag ka nagdebate ang Amerika, yung kanilang presidential debate, ang tindihan na kapag didesisyon nyo kung anong iboboto ng taong bayan, ganun sa kanila. Dapat tayo po dito, kaya nagdidebate para sa kapakinabangan ng taong bayan, matuto ang sambayan ng Pilipino. Kasi dyan sa pre-debate conference na yan, baka lumitaw dyan pag nag-uusap-usap kayo. Teka, wala naman pala tayo. Pinagtatalunan eh. Hindi ba? Para naman pala tayo stand eh. Ba't tayo nagtatalo-talo? Yun na nga. Ayun ang sinasabi namin. Hindi, pwede siguro, no, yung totoo ba na ikaw ay nagkaroon ng desisyon na naipamigay mo ang malaking bahagi ng Pilipinas? Hindi mo nang papayag. Ganun ba? Malinaw na malinaw ata yan eh. Sinabi pa po naman ni Commodore Tariela na ang kalagayan tungkol sa West Philippines hindi daw po isang usapin para sa debate. Ngunit isang naaayos na batas, pambansang interes ng makabayang tungkulin. Yon. Nagbabala din po si Commodore Tariela kay Senador Marcoleta na ang pagtatanong sa mga claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay maaari na po makasira ng kanyang tungkulin sa konstitusyon. At dito naman, pumayag po si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na tanggalin daw po sa Senate record na sinabi ni Marcoleta na manoy nagmumungkahi na mas madaling bitiwan ang KIG sa gitna ng mga tensyon sa China. Natuloy ba yon? Yung pinapa-strike out, yung punto na yon? Hindi. Hindi. Oo. Yan. Alam mo, Jen, ako magsasuggest ng tema ng pwede lang isyong pag-usapan eh. Gano'n. Maganda pagdidebatihan? Dito, ito kasi ang... dito ako nakikita na mayroon talagang magkabilang panig eh. Oo. Ito yung tungkol sa 2016 arbitral ruling. 2016 arbitral ruling, okay? Yung pinagmamalaki nung iba na yan daw marami tayong napakinabangan. Siguro ang maganda dyan ay may napakinabang ba ang Pilipinas sa 2016 arbitral ruling o mas lalo tayong nawalan? Oo nga, no? Hindi ba? Kasi sabi nila, dahil sa arbitral ruling, ganito. Yun ang pinakikipaglaban nila sa kabila, no? Pero kung titingnan mo, Jen, balikan mo lang yung history, tanggalin mo yung 2016 arbitral ruling, mas marami tayong teritoryo nung wala ang arbitral ruling. Mukhang sa halip... Tsaka ang desisyon ng arbitral ruling ata, ayun, huwag natin sabihin, baka baka ma-preempt. Baka hindi lumaban eh. Oo nga, baka dihado isa eh. Pagka kasi ito, sinutitindig. di ba, kahit matagal noon pa, binabagit nila yung arbitral ruling eh. Binabalandara nila na ito ang ating Desisyon niya yan, Permanent Court of Arbitration eh. Maraming na-award sa Pilipinas. Pero tingnan mo, tanungin mo sila, tayo ba ay nadagdagan o nawalan ng teritoryo? Mukhang nabawasan tayo ng teritoryo dyan. Nakinabang ba tayo dyan? Yun nga. Ang laki unang natanggal sa atin. Ayaw lang nilang aminin kasi ang akala nila isa ata siya nagdepensa niyan, di ba? Si Justice. Kaya ito nga yata yung sinasabi niya na dahil sa iyo, nawalan tayo ng mga teritoryo. Hindi ba? Yan na nga. Sino ngayon ang makapilipino? Di ba? Parang pinamigay niyo yung teritoryo. Yun na nga. Naku, nasabi natin, bakit hindi tanggapin yung topic na inilutang natin? Bahala sila. Hindi, yan. Sa tingin ko, kasi yaman din lamang una, ang mahalaga sumang-ayon na eh. Di ba? Magkakaroon na ng debate. Siguro pag-uusapan na lang dyan. Yung tema. Ano yung pag-uusapan? Ano yung topic na mapapakinabangan ng taong bayan? Di ba? Yes. Tapos gawin nyo ito dun sa sa gitna ng EDSA. Teka. Traffic lahat. Ganon? Tigil. Parang Manny Pacquiao laban. Magkakaroon ng sandaling katahimikan ang Pilipinas. Tigil muna lahat. Nga no. Hindi sa luneta ito Ayaw mo sa luneta? Huwag na sa luneta eh. Ganon. Baka may maglagay ng sangkalan doon eh. Ganon. Maglagay. So, yun abangan natin. Sana ay matuloy ito. Ako, nagsasabing para matuto tayo pare-pareho. Hindi lang yun. Para sa mga for academic discussion, di ba? Sa mga pamantasan. Kasi nagiging usap-usapan na po ito ng lipunan. At para kahit pansamantala,
makalimutan natin yung flood control. Ito na naman tayo. Oo. Makakalimutan natin ang mga anomalya sa flood control. Nako. Talaga naman, Ay, nako. Anyway, abangan natin yung mga bagay na yan. Nelson, kasi nga, mukhang inaapuyan ng gusto itong usapin ng West Philippine Sea. Ano ha? Dahil sa mukhang, naalala ko yung survey ang Pilipino daw, walang gaano sapat na kaalaman sa West Philippine Sea. Pero gusto niyang mapakinggan ang mga pananaw ukol dito sa isyong ito, Nelson. Interesado daw mga Pilipino ukol sa usapin ng West Philippine Sea. Ayun nga. Sana sa ikatututo. Ang malungkot lang ngayon kasi meron nag-uudyok para mag-aaway-aaway tayo eh. Nako. Diba? Hindi dapat. Sa social media, parang ganun ang ano nila eh. Meron talagang nagpo-provoke niyan. Kasi iba yung kanilang layunin. Pero tayo mga Pilipino, hindi ho, nag-uusap-usap tayo dito para maging malinaw. Sa kahuli-hulihan talagang Pilipino pa rin tayo eh. No? Yes. Hindi tayo dapat mag-away-away. Anyway, bago tayo mag-break, kasi mamaya ata, meron tayo makakapanayam, Nelson. Ano ha? Totoo ba ito? Meron daw pong, ito, lagpasan natin isa. Si Super Ate daw, Nelson, itinanggi niya na siya daw ang nag-uudyok ng kudita o ibaba bilang Senate President, si Senate President Tito Soto. Medyo ano na ito, nung nakaraan. Ganon? Di ba, nung nakaraan, muntik nga daw maging Senate President si Loren Legarda. Si Loren Legarda, Oo. Medyo inasar pa nga sila bago mag-break ng Biyernes, di ba? Itinuturo si Senador Amy ang may pakana. Siya daw, ay baka na. Aba. Ay, pakinggan natin. Ano nga. sabi? Pakinggan nga natin, Senador Amy. Totoo ba yan? Statement lang ba ito? Senador Marcos itinanggi na siya ang nag-udyok ng kudita laban kay Senate President Tito Soto. Yun pala. Hindi daw totoo. Ganun lang kadali. Ano sabi ba? Ha? It's not true. Pakita natin. Meron eh. Meron? Ayan sabi ko sa iyo. Ano sabi? Gusto ko lamang pabulaanan ang kumakalat na pahayag na ako ang kumumpas sa balasahan sa Senado. Ikaw nga ba? Hindi ako. Hindi pala ikaw. Sino? Not me. Ayun. Buong minority ang magpapatunay na huli na akong nakaalam at sumapi. Ano yung sumapi? Ayun. Mahalagang malaman ng liderato na ang pagpapalit ng SP o Senate President ay napakaugong sa loob ng Senado dahil sa pangamba ng mga senador na mayayanig ang aming institusyon dahil sa mga kaso at kontrobersyang hindi dapat senador ang managot. Ayun, ito ata yung Sabi mo sa Ingles, hindi ako. Not me. Akala ko ba pangalan mo ay Amy? Not me. Not I. Nagpalit ka ng pangalan? Yes. So, Senador, not me Marcos yan. Not me. Ayun. Ay, nako. Pala naman. Pinakamabuti mag-break muna tayo. Kung saan tayo mapunta. Wag ako. Sabi niya, wag ako. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po ang Net25 sa iyong TV menu at pagkatapos ma-scan, piliin po ang Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayan! At tuluyan namang ibinasura ng Kamara ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong Martes. Sa inihaing committee report ng House Committee on Justice. At ayon sa kanila, hindi nga, di ba una na nang pinagbotohan ito kung Tama. sapat ang... Sustansya. Hindi forma. Ang forma, Okay. okay. Yung sustansya, wala. Wala talo. Kaya ang tawag niya, puro forma lang daw. Ayun. Kaya hindi nila tinanggap, binasura. Kaya basura yung dalawa. Yan. So nakasunod ngayon ay yung impeachment complaint naman, 3 na, laban kay Vice President Sara Duterte. At mukhang doon sa balita, narinig ko, parang kinukumpirma ni
Secretary General Sheloy Garafil na tinanggap yung pangatlong complaint. Aha. Ito din ata yung yung grupo na nag-complaint noong December. Ayun. Yung grupo ng yung religious groups na son. Oo. Yun din ata. No? Hindi ko lang alam kung kailan ito naka-schedule para I-repair na sa Committee on Justice. dadalhin muna sa speaker. Okay. At tapos ang speaker naman ay ibababa ito sa House Committee on Justice. Ayun. So doon naman pag-uusapan nila kung meron ba itong forma at saka sustansya. Aha. Ang impeachment complaint laban po sa pangalawang Pangulo, BP Inday Sara Duterte. Ayun. So abangan natin this week kasi sabi nila ay pabibilisin nila kung paano aaktuhan itong mga impeachment complaint na ito. Yan. Ano pa? Oy, ito pala matuloy kaya ito? Meron daw pinupush ngayon ng Senate President Nelson ang kanyang pinupush para labanan na po yung mga online trolls. Anong mangyayari? One person, one account. Ibig sabihin, Isang tao, isa lang ang Facebook account mo, hindi pwedeng magdalawa. hindi pwedeng magdalawa, hindi pwedeng magtatlo, hindi pwedeng Dumami. multiple accounts. Nako. Ayun. Paano daw gagawin yan? Teka lang ha. Ang sabi po ni Senate President Soto, mga kababayan, kung sa tingin ko, kung ito'y maitutuloy, maganda ito ha. Gagawa daw ng batas. Oo. Kasi ang problema nga natin, yung ating yung SIM card registration, parang napaikutan eh. Yes. Tama-tama, mamaya, baka meron tayong makapanem. No? Sabi po ng ating SP, ang one person, one account sa mga social media platform. Sinabi niya na meron daw po siyang panukalang batas para rito upang maiwasan na po yung mga troll. Yan o. Hindi posibleng magbigay ng impormasyon tungkol sa pag-alis ng mga online account sa mga social media platform dahil maaari ito makaapekto sa karapatan ng malayang pananalita at maging sanhi daw po ng pagtanggal ng mga lehitimong account. Ayun. Kailangan lamang anya ang koordinasyon ng gobyerno sa mga social media platform para malimitahan ang pagkakaroon daw po ng multiple account ng isang individual. Ito daw po'y kaugnay ng isyu ng online attack sa Pilipinas at sa mga opisyal ng gobyerno na nagtatanggol sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ayun. Ngayon ko pala, ako na magsasabi dyan. Oo. Hindi mangyayari. Malabo ba yan? Malabo yan. Ganun bakit? Una-una, hindi mo Bilang isang expert. Una-una, hindi mo naman pwedeng bakuran ng internet. Ang ibig ko sabihin, halimbawa, nandito ka sa Pilipinas. Oo. Gumamit ka lang ng VPN, nando ka na sa ibang bansa eh. Di ba? Paano mo mabablock yung mga traffic na galing ng ibang bansa? May control ka ba sa kanila? So kung ang Pilipino, one account, one person. Nagpatupad ka. Lahat ng mga Pilipino, one account per person lang. Dito sa Pilipinas, sumusunod pa paano yung mga nasa ibang bansa? Paano mo sila karamihan pa naman ng trolls ngayon. Ang trolls, troll family sa Vietnam. At paano mo yung mga robot lang, di ba? Ayun, isa pa yun. Oo. Yun daw ang pugad dito, to ba yun? Napakahirap niyan. Vietnam daw tsaka Singapore ang pugad ng mga trolls ngayon. Kaya makikita mo rin iba, puro yung characters ng salita. Kung ano-ano. Hindi lang yun. Hindi papayag yung mga social media platform. Okay. Alam mo kung bakit? Bakit daw? Kasi habang marami silang account, malaki yung kanilang Tama ka nga naman. capital. Ang kanilang asset dyan sa social media ay yung mga users. Kung ilang bilyon ang user mo na naka-register, kahit na dyan hindi naman ibang mga tao, pag pinakita mo yan sa investor mo, ang laki ng value, malaking value ng platform mo. Kaya pala ngayon, ang laging tanong, ilan na ba ang reach mo? Yung reach na, sabihin, naabot mo sa followers mo, no? Kahit sa commercial ngayon, yun ang laging tanong, ha? Totoo. Kaya napaka-imposible niya. At kasi kung yan ay kayang gawin, dapat ginawa yan na yan sa ibang bansa. Bagay, doon sa ngayon, no, yung pinigil yung account, nagrevolusyon ng mga tao. Yung sa Nepal. Nepal, nagkagulo. Yung sinarhan nila yung social media, di ba? Actually, wala namang problema eh. Nagrarally lang sila, tahimik eh. Doon na sinarhan yung social media. Doon, ako. Hindi na yung corruption ang pinagagalit, kundi yung... Bakit pinigil, ano? Kaya nadamay na yung
ibang issue. Aha. Ay, kaya unang-una, mahirap pong gawin yan. Pangalawa, hindi papayag yung... negosyo ho kasi yan. Totoo. Negosyo. At billion industry ito. Oo. Katulad yan, makakapanayam namin. Ay, yan. Oh. Eksperto yan. Expert po ito. At kaibigan natin, Secretary Henry Aguda, Department of Information Communications Technology, DICT. Sec. Henry, napapanood po kayo sa Net25. Napapakinggan po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama si Nelson. Sec, magandang hapon po. Magandang hapon, Boss Jen, Boss Nelson. Good afternoon po sa inyo. Opo, bago namin kayo nakapanayam, nakuha lang namin ang inyong maikling reaksyon. Meron kasing panukala si Senate President Tito Soto, one person, one account sa social media platform. Posible po ba ito? Oo. Alam mo, kanina sa LEDAC, nabanggit nga ni, ni Senate President. Ay, Pwede opo. yan. Actually, kung Facebook po kayo, makikita nyo, pwede kang verified account, di ba? Okay. Pwede rin na parang meron na tayong KYC. Pero nabanggit ko rin kay SP, yung mga ganyang service sa Meta, paid service, mga $11 or $15. Ang kagandahan naman, sabi ng mga social media platform, basta may batas tayo, baka sundan nila. So, ang technically pwede yan. Ang tanong na lang, makikipagkonsultahan po tayo sa mga social media platform para tanungin sila, pwede ba nating isabatas yan? Para lahat po ng mga nasa social media, tao talaga. At saka, 1:1. Aha. May punto, ano yung punto mo, Nelson? Ang problema po, yung paano mo siya i-implement dun sa mga wala naman sa Pilipinas. At saka yung sa gumagamit ng VPN na pwedeng... Tama. Hindi ba? Oo. Tama yan. Pagka in-implement kasi yung batas ng Pilipinas yan. Opo. Ngayon, yung mga sa ibang bansa, let's say sa ibang bansa nang galing, tapos ayaw kong pangunahan yung yung batas. Opo. Kung i-crack yung batas na yung mga sa labas kailangan verified din, dapat i-screen ng ng social media platform. Ginagawa naman yan sa ibang bansa, nagagawa nila yan. So kung halimbawa, nandun ka sa resident ka na ibang bansa, tapos hindi ka nag-register sa Pinas na 1:1, from a technical standpoint, basta sinabi ng batas, pwede siyang i-screen out kung sasabihin ng batas yun. Now, yung VPN, buti na lang, nabanggit mo, boss, yung VPN, yan ang mahirap tugisin. Dahil yung VPN, kahit na halimbawa, nasa US ka, magpre-pretend ka na nasa Pinas, makakatagos ka. Ang ano lang sa VPN naman, magbabayad pa sila ng VPN service. Opo. Yun ang isang disincentive doon. Kasi, babala rin doon sa mga iba nating kababayan, pag gagamit kayo ng libreng VPN, hindi nyo naman pwedeng pagkatiwalaan dahil libre nga siya, pero sinisilip naman lahat ng mga tinatransmit mo, di ba? Opo. Ibig sabihin nito, Secretary, kung may mga talagang nagpopondo para sa troll, apakahirap, hindi ba? Oo. Magiging mas mahal. Yun ang mangyayari. Mas mahal at medyo matindi-tinding hacking ang gagawin nila para dyan. Oo. Okay. Aha. Anyway, puntahan natin sa Henry. Alam ko may bago kayong balita na ito'y dapat ma-excite ang ating mga kababayan. Meron na ba tayong mga robot sa Pilipinas? Robot na hindi troll, sa robot na talagang as in robot. Oo. Ay, meron na po. Actually, alam nyo, nung nandun pa lang ako sa bangko, meron na kaming mga ginagamit na mga humanoid robots po. Pag pumunta kayo sa Union Bank, dati ko pong pinagtratrabahuan, yung mga ibang branches nila may mga robot. Pero 6 years later, nakita nyo naman yung kinamayan ni Presidente na robot gumaganda na yung technology Balita ko lang sa inyo, no? Nung hindi kasama sa program namin yung dalawang robot na yun, yung Robodog at saka si Mr. Robot. Nung papasok kami sa stage, nakita ni Presidente may lumapit na dalawang robot. Tapos linapitan ni Presidente, yung Robodog nagtatalon, tapos yung isang robot
siguro na kilala si Presidente, kinamayan. So, nag-a-advance na yung technology ng robot. At makikita nyo siguro in a few years time, magiging mainstream na yan dito. Pero ano hong bentahe sa Pilipinas? Kasi ang balita ko, parang may proposal kayo na dito magkaroon ng mas maramihang paggawaan sa Pilipinas po rito? Ay, oo. Kasi may mga nakausap ako nung huli kong trip sa Hong Kong, kamakailan lang, nung weekend, may interesado na ang problema nila kasi sa robot, parang AI yan. Dapat may nagtre-train sa robot. May nagtre-train. So, saan ba nila gagamitin yung mga robot? Sa entertainment industry, sa service industry. Sino pa ba naman ang dapat mag-train sa robot? Kung sino, di yun ang dalubhasa at may empathy at may skill sa ganyan. So, tinitignan nila kung pwedeng patrain yung mga robot sa Pilipinas. Para bang yung robot dadalhin sa Pilipinas, i-assemble, i-train, tapos i-export natin. Yun yung tinitignan natin. Ano pa lang naman yan, idea, pero habang inaaral ko at lalo naming kinakausap yung manufacturer, sa March po, interesado silang pumunta dito sa Pinas at tignan nila kung talagang po pwede. Pero siyempre, bakit tanong yan, hindi ba ito threat sa aming mga, sabihin sa tao versus robot, Sec? Yun yung natin, binabantayan natin. Dapat, pag nagpasok ka ng mga ganyan, madadagdagan yung trabaho at tataas yung kalidad ng trabaho. Example lang yung BPO industry po natin. Nung nagsimula yan, hindi yan BPO, call center yan. Nung call center yan, yung sumasagot sa telepono, 1 million lang yan. Tapos, nung dumating yung business outsourcing, automation, sabi nila baka mawala yan. Nung nag-BPO na siya, nag-2 million yan. Ngayon, dumating yung AI. Eto po, naglabas ang BPO industry. Yung jobs nila nag-increase by 80,000 jobs. So yung AI, pagka diniskartehan mo ng maayos, makakadagdag ng trabaho. Yung robotics, ganun din. Pag diniskartehan natin ng maayos, makakadagdag ng trabaho. Saan nyo po nakikitang pwedeng gamitin yung yung robot na aso, tsaka yung robot na parang tao? Yun ang kagandahan. Yung aso, tinitignan namin. Di ba, pag nag-earthquake, kailangan makita mo yung sino ba yung na-trap. Hindi naman pwede magpadala ng tao dahil delikado yung lugar. Meron po ako nakita na robot na pwede bang maglakad sa mga rubbles, sa mga gumuho. Tapos may scanner siya. So life-saving yon. Tapos may nakita akong robot dog na lumalangoy, lumulutang pwede natin gamitin sa baha. Yan naman po yung nagamit na sa ibang bansa. Iniisip ko, bakit naman hindi natin i-try sa atin at baka sakaling makasave pa ng mga tao. Kung may mga rescue dog, may mga rescue robo-dogs, di ba? So bago ko lang po iwanan, anong nakikita niyo potential nito sa Pilipinas, Sec? Pag na-diskartehan nating maayos, isang bagong industriya yan. Kasi ang problema sa ibang bansa, meron nga sila manufacturing pero wala naman sila nung human trainers ba ng mga robot. In the same manner yung BPO natin tsaka call center. So imagine mo na lang, gumawa ng robot, halimbawa, inassemble sa Pilipinas, tapos tayo nag-train. Medyo, minsan, pag iniisip mo, basta gawa natin ng magandang approach, pwedeng maging center for robotics training dito sa Pilipinas. And sayang, kasi marami tayong mga, alam na natin yan, marami tayong mga engineers at saka mga technicians na pinadadala overseas. Ibig sabihin, meron tayong workforce. Kailangan lang natin bigyan sila ng opportunity na imbis na mag-ibang bayan, dito na lang sa Clark. Ang ganda-ganda ng Clark. Pwedeng sa Clark gawin yan. Pero Secretary, di ba kailangan din makisabay ang mga batas natin at regulation sa mga ganitong industriya? Dahil baka may gumawa niyan dyan na napanood mo ba yung Terminator? At saka yung kay Will Smith. Yung Will Smith. Gumawa ng mga sundalo Tapos tayo rin nasasakupin, Secretary. Parang pelikula.
Kaya nga kaninang umaga maganda yung usapan sa LEDAC eh. Siguro maraming oras ang napag-usapan with Congress, with Senate, and si Presidente and the Cabinet on how do we regulate technology for good. Tech for good na nga eh. So sisimulan natin sa social media kasi alam na naman natin, may maganda ang social media. May nakakapagnegosyo dyan, may nakakapag-aral. Pero medyo dumadami yung incident ba ng internet harm. So, kailangan ayusin yan. Kasama na dyan, i-extend natin sa AI. Pag nagawa natin yan, sana unahan na natin sa robotics. Yes. Nagiging nagiging aware na ang taong bayan na maganda ang technology, pero meron ding side effect yan. Totoo. So, yan. Sisimulan na natin. I think maganda yung usapan kanina on simulan natin sa fake news, then sa OSAEC, and then sa online illegal gambling. Bukas nga sa Senado, by the way, may 2 hearing doon. One on online illegal gambling and social media and fake news. Ang isa doon. Aha. Pero yun hong ating yung national connectivity, yung law, ito ho ba sabi, nagawa na ba yung implementing rules and regulation? Ito ho ba na-i-implement na, Sec. Henry? Oo, yung Konektadong Pinoy. Yes po, yes po. Na-publish yung IRR noong January. Tapos, okay yung mga telco dyan. Kaya last Thursday, nag-telecom summit kami. Lahat ng mga CEO ng mga telco, sinasabi nila, mag-i-invest uli kami sa telco sa Pilipinas. Okay. Ang sabi ko nga, hindi masama ang competition. Pero, hindi rin masama ang cooperation and collaboration. So, dapat we compete where it makes sense and we collaborate where it makes sense. Basta, in the end, panalo dyan, yung sinasabi nga ng Presidente, basta affordable, fast, and reliable yung internet access natin. May papasok na ho ba mga ibang kumpanya bukod sa 3? May nag-a-apply. Opo. So, yung last year, nung hindi pa lumalabas yung IRR, may 7 na nagparamdam. Tapos ngayon, may 2 na, kasi lumabas na yung IRR, nakita na nila yung mga requirements. Okay. May 2 ngayon na seryoso na nag-aaral. Kasi eto na yung tipong pag in-approve namin sila, dapat mag-invest sila, di ba? Ayun, oo. So meron. Oo, hindi matatapos yung taon na hindi tayo magkakaroon ng bagong player. Both local and international. Ayun, maganda po. Hindi naman ito, baka dumating yung point na bibilhin lang ng isang malaking kumpanya, hindi kaya ganon? Sila rin. Ay, hindi naman siguro. Hindi naman. Malaki po ito. Kasi, Oo. Pero ang kagandahan nga nito, hindi lang yung mga bago na malalaki ang papasok, yung mga existing ngayon, nakausap ko bawat isa, Opo. magre-reinvest sila para mas lumaki pa sila. So, sa kanila nakampante na sila na hindi mawawala yung prangkisa nila, Ayun. hindi sila madidehado sa negosyo. So, nagre-reinvest na sila ngayon, which is, yun naman yung balak naman natin sa Konektadong Pinoy. Whether existing player ka, or bagong player ka, basta gumanda yung serbisyo sa bayan. Ito ho ba makapagpapalakas? Alam niyo, kasi dito maraming nasipayo, maraming nalungkot eh. Doon sa ating SIM card registration, parang di ba? Parang kulang nung pinupus ito, 20 taon bago naging naisa batas. Nung naisa batas naman, ngayon ni-implement na, kulang pa rin pala. Di ba? Oo. Alam niyo, yung batas maganda, yung IRR maganda, yung implementation. Kaya every month nag-uusap kami ng mga telco operator. Ngayon naman gumaganda. May nalinis kami na siguro tama yung numero ko, kung magkamali man ako, medyo malapit na mga 15 million na SIMs lininis namin. Natanggal yun. Dahil either bogus yung nag-register, mali yung KYC. So like most things, kailangan maglinis ka muna nung basura. So, nalinis yun. Ngayon, binabantayan na namin yung mga existing. At sabi nga namin, kapag may nakita kayo na kaduda-duda na SIM card, ang sagot ko lang dyan, padala nyo sa 1326@dict.gov.ph. At diretso sa telco yan, tatanggalin nila yan.
Mabilis na po kasi dati magpa-file ka pa sa NTC. Sabi ng NTC, wala ho kami dito, punta kayo sa cell company. Ngayon po ba nagbago na? Yung proseso ganun pa rin, pero automated na. So, pag nagpadala kayo doon sa Action Center, diretso na siya sa NTC, NTC diretso sa telco. Dati kasi, ang nagpapabagal, magsusulat ka ng memo, magsusulat yung isa ng memo, magsusulat ng memo, ang daming papel. Pag tinanggal mo yung papel, bumibilis yung proseso. So, ganun pa rin yung proseso pero automated na. Pero papatayin, kasi i-off lang ba yung SIM o malalaman kung kasi merong iba na nanloloko, gaya nung isang kakilala ko, dahil nasan to, kaibigan natin ito, na biktima siya, nagpa-deliver na kung ano-ano, tapos gamit yung isang SIM. Nung nagpadala siya ng pera, yun ang kahuli-huli yung nakausap na niya. Hindi tuloy malaman kung sino may-ari ng SIM number, anong number na yun. Diyan, kasi merong tinatawag na data privacy, data protection, no? Okay. So, diyan, para malaman mo kung sino, kailangan meron ka ng warrant. Meron ka ng supina. May supina ka. So, ang ginagawa namin, kung may isang palagay namin is manloloko na SIM, para hindi na siyang makapanloko, ibablock muna namin yan. Okay. Tapos, pag gusto mo mag-pursue ng kaso, yan, tutulungan ka ng Cybercrime Investigation Coordinating Council para i-refer sa tamang police, DOJ, or NBI. Tapos yon magbibigay na ng supina. Pag nasupina na yan, malalaman na namin kung sino si Juan de la Cruz. Ayun, Nakakainis kasi. Ganon. Pero nababawasan na naman siya dahil lagi nga namin sinasabi sa tao, pag may attached na link, huwag niyo i-click. Kapag hindi niyo kakilala, huwag niyo na sagutin. Kapag ngayong Valentine's, nagpanggap na boyfriend mo, girlfriend mo, huwag mong bibigyan ng Gcash. Medyo nabawasan naman. Nakita namin yung mga complaints, nababawasan yung mga... nahihirapan na rin kasi yung mga scammers dahil nabawasan din sila ng mga SIM na illegal. So, humihirap na rin mga scam. Ayun. Sana dumating yung point na talagang totally mawala na yung scam sa gamit ng SIM card. Ano po? Oo, dapat. Ano na yan? Siguro, bago matapos ang termino ng Pangulo, mape-perfect na namin yan. Kasi importante yan. Kasi isa sa mga tinutulak na reform sa COMELEC is yung tinatawag na internet voting. Maaga pa naman, 2028 pa naman yung next election, pero as early as now, tinitignan yan. And bago ka magkaroon ng full-blown internet voting, kailangan malinis mo yung SIM registration. Alam mo, Nelson, yan pala ang bentahe kapag ka ang sekretary mo ng DICT, alam ang trabaho, no? Ang dami kasi lumagpas. Pero marami pa lang pwedeng gawin. Ihabol natin yung satellite internet. Yun pala yung MOA nyo po between Globe at saka yung Starlink. Kailan ba yan? Kailan ho ba yan? Simulan. Ayan. Saka magkano? Buti na lang nabanggit niyo yan. Maganda yan kasi imbis na mag-away ang Starlink at ang Globe dahil sa Konektadong Pinoy, sabi ko sa Starlink, mag-partner na lang kayo. At isipin mo, Starlink, imbis na magtayo ka ng mga telco mo dito, magpa-partner ka kay Globe, may reach ka na ng mga 40-50 million customers. So, tinetest na po ng Globe, yung huli kong check sa kanila, nag-successful na. May mga 650 na satellites na dineploy si Starlink sa Pilipinas. Nasa taas po natin yon. Tapos na-test na nila yung telepono ng smart, gumana na. Ngayon, yung importante yung tanong nyo na magkano. Ang sabi ni Globe, bibigyan kayo ng magandang introductory price. Kapag postpaid ka, baka libre yung service. Ibig sabihin, babayaran mo lang yung regular rate. Pero pag napunta ka sa Starlink, baka libre. Tapos, kapag prepaid ka, magdadagdag ka lang ng, abot kaya naman yung idadagdag. Let's say, prepaid ka. Mangingisda, pupunta ka sa laot. Tapos gusto mong meron kang parang sat phone, signal. Magbabayad ka lang ng, abot kaya. Ayoko na lang sabihin, baka magalit sa atin. Kasi marketing na yun. So dagdag lang, hindi na bagong subscription. Pero abot kaya.
Hindi na bago. Hindi na. It's in addition to your current subscription. Ayun. Additional service. Yun. Additional service ang dating. Oo, tama yon. Oo. Sec, baka meron pa mga good news mula sa DICT na hindi namin naitanong. Pakisabi niyo po sa ating mga kababayan. Nako, marami po. Yung isang good news niyan, yung digital economy po natin is one of the fastest growing in ASEAN. Pag number 3 po tayo at 16%. At yung BPO industry, nabanggit ko lang kanina, lumaki po by 5% ang kanilang revenue at 4% yung kanilang headcount. Kapo. Pag digital po, alam nyo, lahat ng buong mundo papunta po tayo ng digital eh. Ang kagandahan lang, ang Pilipinas, mas mabilis yung adoption ba? Opo. Tayo ang pinakamalaking Facebook. Tayo ang isa sa pinakamalaking ChatGPT user. Mabilis tayo papuntang digital. So, yan po inaasahan natin, yung sektor na yan. And mga telco po, kasama po natin dyan. Yung mga data center po, na sila o organize sila para hindi lang mag-supply ng data center sa Pinas. Mag-e-export pa tayo ng data center capacity. Ayun, nako Sec, pasensya na kayo, kinapos kami ng oras. Sana mayroon tayong part 2 anyway. Pag may mga libreng oras kayo yes. po. Opo, Sec, salamat ha. Magandang hapon po. Anytime. Good afternoon. Mga kaibigan, ang ating po nakapanayam, DICT Secretary Henry Aguda. Yung pala, Nelson, no? Marami naman palang mga good news na pwedeng pag-usapan din. Anyway, happy birthday muna kay Brother Rolando Gaviola mula po sa Edmonton, Canada. Si Kuya Jazz Vlog, dyan sa La Union, Kuya Jazz, sabi niya, Jen, Nelson, pabati naman. I-follow niyo po si Kuya Jazz, ha? Doon sa kanyang mga vlogs. Ayan. Si Ate RJYC Vlog din, dyan sa Canada. Canada naman naka-base, ano? Lagi nakanonood dyan At happy birthday daw kay Ate Mads Halili. Ayan. Happy birthday kay Lucia Ingito ng Vancouver, British Columbia. Wow. Ba't talaga naman mga taga-abroad ng ating followers ngayon, ha? Si Ma'am Rovel, yung staff ni Senador Francis Tolentino, ay birthday sa araw na ito. Ayun. Si Ma'am Rovel. Nag-iimbita daw, pero sa Tagaytay. No? So, Ayun. may pakain. Malamig. Si Tatay Juan at Nanay Vilma Mercurio ba? Magandang hapon po. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan at sa umaga, alas 5, 100%. Bye!